At syempre, kasama ng ating super... Muli, pagbati po ng isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang lungsod ng Taguig sa pamumuno ni Mayor Lani Cayetano ay patuloy na lumilikha ng mga makabuluhang programa para sa solo parents ng ating lungsod. Ang kapakanan at proteksyon ng mga solo parents ay bahagi ng layunin ni Mayor Lani Cayetano para sa isang transformative, lively at caring city. Kaya naman po sa dakong ito para magbigay ng kanyang mensahe sa makabuluhang pagtitipon na ito, pasalubungan natin ng masigawang palakpakan ng ating kagalang-galang na punong lungsod, Mayor Maria Lacarne at Lani Cayetano. Pagbalang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng mga opisyales ng Taguig, malugod po natin tinatanggap sa mahal nating lungsod ang ating pong Senadora, Amy Marcos, sa kabila ng kanyang pagiging abala sa mga gawain sa Senado. Nahanap niya pa rin ang panahon na tayo mapasyalan dito sa lungsod ng Taguig para sa isang advokasiyang malapit sa puso natin pareho. Nang lumapit po sa atin ang mga kawani ni Senator Amy, sila po ay nagpahayag ng intensyon na tulungan yung ating mga kababayan at umisip po kami ng sektor na mabibiyayaan ang kanyang kagandahang loob at naisip po namin na isa sa pinakadumadaan sa maraming pagsubok ay ang ating mga solo parents. Madami po ang mga pinagdadaanan ninyo at nais po ng ating senadora na maipaabot ang pagdamay sa inyo. Laking tuwa ko po nang siya ay pumayag na ang lahat ng mga solo parents na nakatala sa database ng city government, ang sabi ni Senadora Amy, lahat na sila gustong maabot ng tulong mula sa kanyang tanggapan. Kaya po tayo nandito lahat ngayon. Nagpapasalamat po tayo sa kanyang kagandahang loob at syempre bilang isang pamayanan, tayo natatandaan natin ang mga lingkod bayang pangnasyonal na bumabalik sa atin. At nakikita tayo, hindi po ba mga taga-Taguig? Ang araw na ito ay mahalaga sa atin. At siguro bago ko formal na i-introduce sa inyo, nagpapasalamat din ako dahil nandito kasama natin ang Chief ng NCRPO, si Sir Nartates ay nandito, palakpakan din po natin ang kanyang presensya ngayon. Mga kababayan, sa kanyang advokasya para sa nutrisyon, sa kanyang advokasya para sa mga kababaihan, pagkangat ng kalidad ng buhay ng ating mga kababayan, malugod ko pong ipinapakilala para sa kanyang mahalagang mensahe ang ating Senadora. Pwede ko na rin bang tawagin ate? Ate, Senadora Amy Marcos. Mainit na pagtanggap. Tinigyan yun. Maraming salamat. Super ate na nga ako. Wala na. Hindi na mapagkakaila. Babu, gusto ko makita mga mukha ninyo. Salamat, salamat. Gugunuhin ko ang media para makita ang mga magagandang dilag ng Taguig, ang mga solo parents. Naku, tamang-tama yung sinabi ni Mayor Lani. Talaga naman, ang ganda naman rin. Ba't ang daming media bigla? Anong ganap? Well, magganap tayo lang, mga ale, mga single parents. Ayan. Andito ang ating minamahal na Congressman Ading Cruz Jr. Ayan, Congressman. Senso na yung tatay ko. Talaga naman, Ricardo Ading Cruz Sr. ang kanyang papa. Naabutan pa yung sinaunang panahon ng 1975. Diyos ko, di pa pinapanganak. Ayan, sinungaling. Ayan naman. Vice Mayor Arvin Allen. Ayan, ang bagets. Nako, honorary Ilocano ka rin. Ayan, at taga Isabela ang asawa. Andito ang ating mga konsehales. Nako, talaga naman, kompletos Ricardos. Mayora, pwede tayong mag-quorum, may session dito sa Lakeshore, kaharap ng ating mga solo parents. Thank you very much. Andito rin ang mga PNP, si COP Baeza, asa na kayo, si Lermo ng Kaga. Ayan. At ang RD natin, imported, galing Ilocos Norte, Ilocos Sur, si Tate Nartates. Dati, Provincial Director po po yan. Kaya, halata. Ayan. Andito rin ang ating CSW
DSWD Nikki Operario sa kanan. Sino ba yung mga backup dancer natin sa likod? At narito si Wayne Boco ng DSWD. Laksan ninyo ang palakpak, please lang. Mayora Dani, hindi marunong sumipsip ang mga taga-tagig. Hoy! Ang pera galing sa DSWD, sip-sip pa more! Ganyan kayo. Alam na nga nata, ganyan sana kanina, di na doble. Ay, talaga ha. Ngayon ha, alam na ninyo yung mga style ha. Dapat mag-DSWD, palakpak na todo-todo. Ganyan talaga. Bira talaga. Tuwan-tuwa po ako na makapiling kayong lahat. Hinahanap ko yung lugar kung saan kami nag-rally kasama ni Mayor Lino noon. Doon pala sa kanilang dulo, naglagay sila ng tent. Ayan. Ang hangin-hangin noon, pakiramdam ko, nasa Ilocos ako, kami ng windmill. Ganun din pala rito, no? Nakakaaliw. Pero happy-happy ako makabalik dahil, alam naman ninyo, hindi mapagkaila. Ako ay solo parent din. 3 ang anak kong lalaki na pinalaki kong mag-isa. Alam ko ang sitwasyon ninyo. Ang solo parent, laging kulang. Alam naman natin, kahit may daduk, sabihin na natin na may posisyon at iba yung pamilya ko, nakikita naman sa mga solo parent, kulang ang time, kulang ang aruga, kulang ang alaga, parating guilty ang maming may anak na solo. Pagka nagtatrabaho ka, ay kulang ang time sa trabaho. Nag-aalaga ng bata, kulang ang time sa anak. Ayan naman ang mga drama natin. Huwag tayo mag-iyakan! Happy Tuesday! Ayan ang drama. Pero bago ang lahat, bago magmarites ng lukusan, nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat dahil kahit kailan ang Taguig ay talagang bumoboto sa pamilya ko. Sukit-sukit kayo ng aming pamilya. Solid! Wala akong masabi. Talaga naman, maraming salamat sa inyong lahat. Ako'y tuwan-tuwa at makapiling kayo. Pagkat 2019, andito nga kami kasama ng HFP, nangangampanya. Nanalo naman ako ng bongga-bongga sa Taguig. Tapos, ayan na naman, nung nakaraang taon, bongga-bongga na naman nanalo si Bongbong, ang aking kapatid. At ang aking bagong vice-presidente, Inday Sara Duterte. Kaya maraming salamat. Tinatanong namin malaking utang na loob sa ating mga opisyal at sa lahat ng mga narito. Pagka talagang ang laki ng tulong ninyo sa amin. Tunay nga mula noon hanggang ngayon, Marcos pa rin sa Taguig. Maraming salamat. Kung tutuusin, ang sabi ng iba, invento lang daw yung Taguig ng tatay ko. Pagkat dati-dati ang Taguig ay bahagi ng Rizal. Tapos pinagkuha-kuha yung ibang sitio, ibang barangay na nanggaling sa tinatawag na military reservation. Andun nanggaling, kaya nakumpuni na buo noong November 1975, may presidential decree ng 824 na siyang nagbuo ng Metro Manila kasama na yung Taguig. Patsi-patsi lang yung Taguig doon. Parang kinuha lang sa Rizal, tapos ito yung mga military, kung saan-saan lang, linipat-lipat, kasama nga ni Kapitan Cruz at yung iba pa. Abay, hindi mo akalain na magiging isang maunlad, moderno at magandang syudad sa Taguig ngayon. Wala talaga sa Taguig. Ang iniisip lang magkaroon ng isang lusutan dito sa lugar nito pagkat ito na ang daanan patungong Southern Tagalog na siyang naging #1 region ng ating bansa. Alam naman natin na ang Taguig ay naging syudad sa wakas noong 2004 at puro service-based at kung ano-ano pa ang ginagawa dito na iba't ibang mga korporasyon na invest na po at nakita naman natin nung piyesta, masaya naman dito din, kakaiba ang piyesta ninyo sa ilog at higit sa lahat,
masarap ang inuta. Ayun naman. Talaga naman. Siyempre, yung pagkain ng inuna, gutom na ba kayo? Bakit yun ang naalala ko? Ang labo. Okay. Pero, last year, naging controversial na naman ang Taguig. At tulad nga ng guni-guni ng aking ama na maging bahagi ito ng Metro Manila, lumaki na naman lalo. At ito na yung mga enlisted men's mga barangay ng ama ko dati. Yung dati, Bembo, Comembo, Sembo, South Sembo, West Rembo, puros mga sundalo at mga iba't ibang kapulisan na natira dyan, East Rembo, Itogo, lahat yan talagang dating mga enlisted men's barangay ng ama ko. Kaya tuwa-tuwa ako na makapiling kayo at makita na ang Taguig ay talagang lumalaganap at lumaganda. Subalit, ang totoo, napakahirap ng panahon ngayon. Nakakaloka sa ating mga solo parents dahil ang budget, wala nang pwedeng i-budget. Hindi ubos maisip ang nangyari sa 3 taon na nakalipas. Lahat tayo kinakabahan doon sa COVID. Yung COVID na yan na nagpreso sa lahat ng mga mami, takot na takot, magkasakit yung mga babies natin. Tapos, ayan na, nung nabuksan na at pwede na maghanap buhay, ang tataas naman ang presyo, nakakasindak. Nakakasindak dahil yun nga, imported naman lahat ng oil products natin, yung gasolina, nagpantay na sa diesel, ang LPG, humabol pa. Ngayon, ang balita, hindi na pwedeng magpisa. Yung sibuyas, last year pa yan. Ngayon, 300 piso na ang kamatis. Ano ba ang nangyayari? Talaga naman, grabe na ito. Kaya sana, kahit pa paano makatulong na maibsan ang kahirapan dito sa ating bibigay na 3,000 piso sa bawat isa sa inyo. Konti lang po ito, pero kahit pa paano, sana makatulong sa 2,000 solo parents katulad ko. Alam ko, ang hirap ninyo at sana ito pa lamang ang ating umpisa. Dati-rate, ang sinasabi ng tatay ko, ang tulong sa tao daw, dapat dire-diretso. Dire-diretso, katulad ng ayudang AIDS. Ganon din yung dating Kadiwa Store. Alam naman ni engineer. Pero yung mga tumatangok, estado na yung edad. Nagkakaintindihan kami. Ayan. Yung mga Kadiwa Store, alam po nila yung si Mayor Lani Bagets, hindi makarelate. 8 piso ang bigas kada ganta. O take note, ano yung ganta? Sino nakakalam ng ganta? Ay, yan, alam nila, di ba? Kahon yun, salo. Wala nang manudarayang kiluhan. Di ba? Pupunayin mo, tapos nakalusin. Yun na yun. So, forever yun. Kadiwa Store. 8 piso isang ganta. Wala na yung ganta. Wala na rin talaga yung 8 piso. Ang hirap buhay ito. At siguro, yung iba sa inyo naaalala din, yung malalaking tinapay na pinamimigay sa elementary, ng teacher. Inunahan naman ninyo ako. Kayo talaga, nagpapasakali pa lang eh. Oo, yung Nutriban. Ayan. Nag-level up na yung Nutriban natin. Lumaki na ng todo, Nutribus. Ayan. Gumawa kasi kami ng sine, yung Made in Malacanang, at saka yung Martyr or Murderer. Pareho, pinapili ko ng bus para yung mga anak natin makatikim rin ng Nutriban, kaya iba-iba na ang flavor, level up na po. At yung mga baby naman na hindi pa nakakakaga, pwede na sa arroz caldo at champurado magluto sa loob. So yan ang ating gagawin sa umaga to. Happy po ako na makita kayong lahat. At meron rin tayong ilang mga school bag. Kasi ang balita ko, hindi na raw nakapag-shopping yung ibang solo mommy. Back to school na po tayo. Kaya may mga bag dyan. Ayan. Tapos, ano ba natin ko? May kodigo. Ay, nakalimutan ko. Meron kaming may paandar yung contest na live sa social media kada Webes. Ang nanalo, taga-Taguig. May paandar Maricel Roque, isang sakong bigas. Asa ka na ka? Andiyan ka ba? Winner. Sabi nung isa, sana all. Abusado ka agad eh.
Sige, thank you very much. At bubuhatin mo na una. Sige, may sasakyan naman pala siya. Okay, maraming salamat sa inyo. At tutuwa ako na makapiling kayo. Nung una, ang sabi ng DSWD, ang kakayanin lang daw nila, 1,000 katao. Sabi ko, kaya ng powers ninyo yan, kaya 2,000 tayo ngayon, 2,000 solo parents ang makakita. So maraming salamat sa inyong lahat. Sabi nga ng mga lola, kahit ano pa ang problema, at marami talaga ang hamon ngayon, mas malawak ang langit kesa sa lupa, mas maraming solusyon kaysa problema. Ay, may solusyon! Ay, may solusyon. Pero ang totoo, ang taong bayan, ang solo parents, ang mga opisyal ng lungsod ng Taguig, ang tunay na solusyon. Mabuhay ang Taguig! Mabuhay ang solo parents! Maraming salamat po sa inyo. Yung mga nasa likod po, kaway-kaway po tayo. Kamera, baba muna. Okay, go. Baba muna kamera. Maraming salamat, Senadora Amy. Ayan. So, ayun na nga, habang namimigay ang super ate ng mga bags at Nutriban at laruan sa mga tikiting, uulitin ko lang po, every Thursday, live na live po sa Facebook page ni Senator Amy Marcos. Mamimigay po kami doon ng 7 sakong bigas at brand new iPhone 14 Pro Max. Ayan. Mag-follow lang po kayo doon kahit nasa bahay. Pwede po kayong manalo. Sakong bigas na dyan Taguig sa live Facebook page ni Senator Amy Paandar. Alright, congratulations. Warren. Nanay, hindi malaki naman.
Tunan mo nga ako sila. Malapit-lapit. Yun, love I'm so in love with you.